Magandang hapon na naman sa inyo, masuki namin tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay tago lamang natin sa pangalang Linda. Bago basahin na natin ang liham ni Linda. Dear Kuya Peles, magandang hapon po sa inyong lahat dyan, Kuya. Sana po nasa mabuti kang kalagayan. Ako nga po pala si Linda, may asawa at isang anak. 45 taong gulang na po ako, Kuya. At kaya po ako lumiham sa inyo dahil mayroon din po akong problemang dapat kong ihingi ng payaw sa inyo. Para malinaw sa inyo, Kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Anak, ikaw nang bahala dito sa bahay para makabili ako ng maganda-gandang gulay. Opo, Nay. Ako na pong bahala dito. Ay, siya nga pala. Baka maagang dumating ang itay mo, may kanin dyan at ulam. Initin mo na lang yung ulam, ha? Opo, Nay. Kung bakit naman kasi ayaw mong maghanap ng trabaho, Mahirap maghanap ng trabaho ngayon, Nay. Kung di ka mapili sa trabaho, marami dyan. Alam niyo naman, Nay. Mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Ay, nako. Ang sabihin mo, tamad ka lang. Hindi naman po, Inay. Hayaan nyo, pagsisikapan ko pong maghanap ng trabaho para magamit ko naman ang pinag-aralan ko sa TESDA. Ay, salamat naman kung makahanap ka na ng trabaho mo. Nasa isip ko na rin po yan, Nay. Dahil nahihiya na rin po ako sa inyo ni Tay. Dapat lang. Para makatulong ka na dito sa bahay. Opo, Nay. Pag nagkatrabaho na ako, huwag na kayong magtinda ng gulay. Di mabuti. Para makapagpahinga na rin ako. Minsan din kasi, hindi nila isinasamang itay mo sa pagwiwilding. Kaya kulang sa atin ang kinikita niya. Sige na po, Inay. Dahil tatanghaliin na kayo. Lumakad na po kayo. Kailan ba tayo gagala, ha? Diyosera ka. Walang tao dito sa bahay ngayon. Bakit? Wala bang inay mo? Nasa bayan siya. Bumibili ng panindang gulay. O ang itay mo, wala din ba? Ayun, isinama nila. Dahil may kontrata kasi yung kumpanya ng welder sa kabilang baryo. Pagkakataon na natin sana ito, Kaso nga, walang tao dito sa bahay namin. Sayang, may pera ko ngayon. Di bali, sa susunod na lang, Beshi. Naku, magagastos ko na to. Andyan kasi, Kuya, binigyan niya ako. Buti ka pa, may kapatid ka na nagbibigay sa'yo. Bakit naman kasi matipid sina itay mo at inay mo? Ayan tuloy, wala kang kapatid. Oo nga Hayaan mo na. Mas mabuti na rin ito dahil wala akong kaagaw sa pagmamahal nila. Pero di ba malungkot kung wala kang kapatid? Katulad ngayon, wala kang kasama dito sa bahay niyo. Anong sinasabi mong walang kasama? Nandyan ka naman di ba? Friends forever. Friends forever talaga. Parang wala yatang tao sa bahay. Ay, saan kaya sila nagpunta? Nasaan kayang Rod na yon? Pati si Intang wala. Intang! Rod!
Bay, nasan ba kayo? Inta! Tay, Hmm? dito na pala kayo. Paghahain ko na kayo. Bay, saan ka ba galing? Eh, kanina pa ako rito nagtawag eh. Nasa likod lang po ako, Itay. Iinitin ko lang po yung ulam para makakain na po kayo. Bay, asan bang inay mo? Namili po ng paninda sa bayan po, Itay. Siya, sige. Initin mo na yung kanin at ulam para makakain na tayo. Ay, nako. Nakakapagod talagang magtinda. Linda, ano ba itong mga gamit ng babaeng ito? Ay, nako. Tignan mo. Para ka namang bago ng bago. Ha? Di ba barbero yung anak mo? Lalaki at babae, ginugupitan niya. Bakit? Nakahanap na ba ng trabaho? Nakaw, may salamat naman kung gano'n. Pero, Linda, tingnan mo ito. Bakit may lipstick dito? At kung ano-ano pang mga gamit ng pangbabae? Saan galing ba ito? Siguro, ginagamit niya pag may nagpapagupit na babae. Hindi. Iba ito, Linda. Pampaganda ito. Tingnan mo. Ayan. Ano ka ba naman? Saan niya gagamitin yan? Nako. Pagsabihan mo yung anak mo, Linda, may masamang kutob ko dyan. May hinala ako. Na ano? Anong hinala mo? Parang binabaya tayong anak mo lalo na kung kumilos. Ay, naku, hindi naman inteng. Sa tanda niyang yan ngayon pa ba siya bibigay? Pagbalay natin. Ha? Tingnan mo yung mga iba dyan na kung kailan sila nagkaedad doon naman sila naglanlan. Di naman siguro. Ay, Parang wala naman akong napapansin sa mga ikinikilos niya normal naman na kilos lalaki. Ang Ewan ko ikinikilos sa'yo, niya. Linda. Basta ako may napapansin ako dyan. Pagsabihan mo yung alam mo, kapag nagkataon na, malilintikan sa akin yan. Baka stop na ba mapatay ko pa yan. Huwag ka nga ganyan. Basta. Ayoko, na maging baklay ang anak natin. Tandaan mo yan, Linda. Sa tagal naming kasama, kuya, ang aming anak, wala naman akong kakaibang napapansin sa mga ikinikilos niya. Lalaking lalaki naman, kuya, si Rod na anak namin. Sana, kuya, ay hindi magkatotoo ang kutob ng aking asawa na binabae ang aming anak. Minsan, kuya, ay Diyos ko! Ano ba yan? Ano yung narinig ko, Harod? Parang may kasama ka yata dito, Wala po, Inay. Ano yung boses na narinig ko? Na parang boses babae. Ha? Wala naman po akong kasama dito, Nay. Kahit tignan po ninyo. Ika nga muna. Umamin ka nga. Anong aaminin ko? Wala ba talaga? Sinasabi ko sa'yo, mapapatay ka ng itay mo. Ano bang ibig ninyong sabihin, Inay? Bakla ka ba? Inay naman. Ano bang klaseng tanong yan? Ang tanong ko ang sagutin mo. Bakla ka ba? Ha? Inay. Sumagot ka! Bakla ka ba? Opo, Inay. Aray! Walang hiya ka. Kaya pala minsan lalalamya-lamya ka.
Hindi ko nga rin alam kung bakit unti-unting nagbago ang nararamdaman ko. Nang nagkakagusto ko sa lalaki, nahihirapan din ako, inay. Ay, nako, manda ka sa itay mo pag nalaman niya ito. Di ko alam kung ano ang gagawin niya sa'yo. Deng, may kailangan kang malaman tungkol sa anak natin. Teka, parang seryoso ka yata dyan sa sasabihin mo, ha? May ano bang ibig mong sabihin, ha? Linda. Deng, tama kasi yung kutob mo eh. Ha? May hindi kita maintindihan, Linda. Ano ba yun? Binabae ang anak natin. Ano? May tarantada. Nasaan ang anak mo, Linda? Nasaan siya? Teka muna. Andun siya. Tawagin mo siya. Tawagin mo. Tawagin mo siya. Ronald! Babayaan mo na siya. Lumabas ka na yan! Ronald! Lumabas ka na yan! Hindi mahihirapan ka sa akin. Ronald! Lumabas ka na yan! Itay? Walang hiya ka. Ha? Walang hiya ka. Nag-iisa ka naming anak. Ha? Tapos ganyan ka pa. Ha? Tama na yan! Tama na! Mapapatay mo ang anak natin! Tama na yan! Tama na po yan! Tama na po! Tama na yan, Beshi. Tama na. Masakit, Beshi. Sarili mong pamilya, hindi ka tanggap. Ngayon lang yan, Beshi. Papasan ba't matatanggap ka rin ng itay mo? Pero anong gagawin ko, Beshi? Magpapakamatay na lang kaya ako. Ha? Ano? Yan ang wag na wag mong gagawin, Beshi. Malaking kasalanan yan sa Diyos. Pero, Beshi, hindi nila ako tanggap. Kasalanan ko ba kung bakit ako nagkaganito? Kasalanan ko ba? Wala kang kasalanan, Beshi. Wala. Tandaan mo yan. Wala kang kasalanan. Anak, ano ba kasing nangyari? Bakit nagkaganyan ka? Hindi ko nga rin po alam, inay. Bigla-bigla na lang na nagkakagusto po ako sa lalaki. Naging pusang babae na ako eh. Anak, anong gagawin natin para humupa ang galit ng itay mo? Masakit din para sa kanya kasi nag-iisa ka naming anak. Kaya ganun na lamang ang galit ng itay mo sa'yo. Inay, lalayo na lang ako dito. Kesa naman sarili ko pang ama ang makapatay sa akin. Magpapakalayo-layo na lang ako, inay. Naku, huwag anak. Huwag kang aalis dito. Ako nang bahala sa itay mo. Pero inay, sa nakikita kong galit ni itay, malabo nang mapatawad niya ako eh. Umatanggap bilang anak niya. Kaya magpapakalayo-layo na lang ako sa kanya. Anak. Hindi ko alam, kuya, kung papaano ko pipigilan ang aking anak dahil gusto niyang lumayo.
Noong una kuya, nagalit din ako sa kanya at hindi ko maintindihan kung bakit nagkaganon siya. Bigla-bigla na lang kuya na nagbago ang pag-uugali niya. Pero masakit kuya kapag sinasaktan siya ng kanyang ama, nasasaktan din ako. Anak ko siya kuya, hindi ko siya kayang mawala. Ngayon kuya, sinasabi niyang aalis na lang daw siya para matahimik ang pag-iisip niya dahil gulong-gulo daw ang kanyang isip ngayon. Lalong-lalo na hindi tanggap ng kanyang ama ang naging kalagayan niya ngayon. Ano po ba ang dapat kong gawin kuya para hindi na umalis o lumayas ang aming anak? Sana po kuya, matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Linda. Linda, salamat naman sa iyo at napili mo ang ating programa at pagkatiwalaan mo kami na isa tula ang inilapit mong problema. Alam mo, talagang mahirap yung pinagdadaanan ng asawa mo. Buong akala ninyo, mula pagkabata hanggang nagbinata ang anak ninyo, abay talagang lalaking lalaki. Ngayon nagtataka kayo kung bakit minsan lalamya-lamya yung pala bumibigay na. At nang tanungin mo, Aling Linda, abay talagang kusang inamin na talagang bakla siya. Ngayon, nang malaman ng asawa mo, abay sinaktan siya at binugbog. Alam nyo, talagang may mga ganyan, mahirap ipaliwanag kung bakit dumarating sa buhay ng tao ang pagbabago na ganyan. Ako mismo, pinsan ko may nangyaring ganyan. Marami nang ganyang nangyayari. Celebrity nga, may nangyayaring ganyan eh. Alam nyo naman siguro. Pero hindi naman nila kusang ang ibig kong sabihin na hindi naman nila ginusto yan. Kusang dumarating lang yan. Gusto man nilang labanan ng nararamdaman nilang yan, pabalik-balik, hindi nila malabanan. Sa iba siguro pwede nilang kontrahin yan. Sa babae nangyayari din yan. May mga babae kapag nasaktan sa relasyon sa lalaki, nagiging tumboy din yan. Alam niyo kung bakit? Dahil sa sobrang sakit na hindi matanggap. Kagaya ng nangyari sa anak mo, Aling Linda. Kaya siguro huwag kang sumuko. Huwag mong sukuan yung anak mo, Aling Linda. Siguro darating din ang panahon na matatanggap din ni Mang Enteng ang kalagayan ng anak mo. Kagaya ngayon, may trabaho na pala siya. Di nakakatulong na sa inyo. Matanda na rin si Mang Enteng. Pwede na kayong buhayin ng anak ninyo. Dahil may hanap buhay siya. Kayo naman, pinipilit nyo pang magtinda ng mga gulay-gulay dyan. May malakas na hanap buhay yung panggugupit. Lalo na ngayon. Kapag marunong kang manggupit ng lalaki at babae, malakas na hanap buhay yan. Yan yung hanap buhay na wala sa panahon. Tag-araw man o tag-init, talagang yan yung hanap buhay na kikita ka talaga. Kaya siguro pakiusapan mo yung anak mo na huwag mo lang lumayo. Alam ko na masakit din kay Mang Enteng ang nangyari dahil nag-iisang anak nga ninyo. Pagkatapos bigla na lamang ganyan, binabay pala
Bay, masakit din para sa kanya. Pero hindi nangangahulugan na kapag binugbog mo yung anak mo, abay magbabago yung pagkatao. Hindi ganun. Lalong-lalo yan, mga taong humuhusga sa kanya, pabayaan nyo lang. Nagpakatotoo lang yung anak ninyo, kaya huwag nyo sisihin. Balang araw, maiintindihan nyo kung bakit siya nagkaganyan. Ang importante ngayon, Aling Linda, suportahan nyo na lang siya. Para naman sa ganun, hindi naman siya nag-iisa. May karaman siya sa kanyang pinagdaraanan. Bueno, Aling Linda, yan na lamang ang aking masasabi at naway, kahit paano ay napayuhan ko kayo sa inyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at himpilan, inyong abangan at pakinggan ang programa Peles at your service.